Graduation season na po. Pwede bang malaman kung sino dyan ang gagraduate ngayong panahon na to? Meron po ba? Yan, congratulations. Sino naman po yung may anak o kapatid na gagraduate ngayong panahon na to? Okay, congratulations po. Ang buhay po talaga, mayroon tinatawag na learning season, tapos mayroong earning season. Ngayon, in between ng learning season saka ng earning season ay yung graduation. Ang graduation, yun ang magdadala kasi sa atin sa bagong panahon ng ating buhay. Tama po ba, mga kapatid? Ngayon, ang learning season, siyempre, iba-iba po ang haba po niyan. Halimbawa po, pag ikaw gusto mong maging abogado, ilang taon ba para maging lawyer? Ilang taon ang pag-aaral para maging lawyer? Ilan po? Ilan? Ilan talaga? Ano? 10? 8? Ano ba? Okay. 10. Dito sa barangay namin, pag 10 years ka nag-aaral, big sabihin, grade 10 ka pa lang nun. Kasi pag sinabing pag-aaral, yan, of course, ang ibig nyo sabihin, yung pre-law, saka yung law proper, no? Pero, kung bibilangin mo talaga, yung lahat-lahat mula K to 12, yung K, 1 year, tapos 12, di 13 na. Plus, yung pre-law, sabihin mong 4 years, o tapos sabihin mong yung law proper, another 4 years, aba, mahigit 20 years na learning time. Right? Pero, ito naman ang maganda dyan. Pag nakagraduate, panibagong panahon na ng buhay. No? Ibang pagkakataon naman na to na nai-enjoy naman na yung lahat ng kanyang pagsisikap at lahat ng kanyang natutunan. Tama ba? O ngayon, I'm talking about this kasi nga mayroon nga talagang learning season. And in the case of the Israelites na pinag-uusapan nga natin nito pang mga nakaraan, sa kanila ang kanilang formative years ay 70 years. Pero, pagkatapos naman ng 70 years na yon, aba, dinala sila ng Panginoon sa new season. At may mga verses tayo na babasahin, ay ito nagpapakita na sign na sila ay gumraduate na. Ang gusto kong pag-usapan natin ngayon ay pinamagatang graduation marks. Pakisabi ng malakas, graduation marks. Mga marka, hindi marcha, hindi graduation march, kundi ano ba mga marka? Tignan natin ito sa Ezra 9 verse 13 hanggang 14. Sabihan niyo ako magbasa. Sabi dito, kahit naranasan na namin ang inyong parusa dahil sa aming mga kasalanan at kamalian, alam namin o aming Diyos na ang parusang iginawad niyo sa amin ay kulang pa sa dapat naming tanggapin. Sa halip, pinahintulutan pa ninyo kaming mabuhay. Ano yung tinutukoy na parusa? Yun nga po yun, yung sila po ay napunta sa Babylonia, sa Iraq, at nanatili sila doon ng 70 years. Pero eventually nga, inilabas na sila ng Panginoon. Sabayan niyo ako, verse 14, pakilakasan. Sabi rito, muli ba naming susuwayin ang inyong mga utos at makikipag-asawa kami sa mga taong ito, nakasuklam-suklam ang mga gawain. Kung gagawin namin ito, labis kayong mapupuot sa amin at wawasakin ninyo kami hanggang sa maubos. Graduation marks. Number 1, ang graduate may natutunan. Tama ba? Tama ba yun? No? Pag bago mag-graduate, dapat may natutunan? Required ba? Well, alam ko naman, maraming gumagraduate, walang natutunan. Malakas lang kay ma'am. Pero ano ang natural? Ang natural, pag gumraduate ay mayroong natutunan. Di ba? At ngayon, ang mga Israelita nga, ito nga pinag-uusapan natin, sa loob ng 70 years na yon, ano ba yung kanilang natutunan? Remember, tayo pwedeng dumadaan sa mga learning seasons ng buhay natin. Ang learning season, pwedeng yung nga formative, pwedeng minsan ay punitive, kasi kinokorek na tayo ng Panginoon. Pero di bale, ang importante may natutunan sa mga panahon na iyan. At ano yung napakahalagang natutunan? At tayo, in our case, ano ba dapat pinakamahalaga? Sa mga panahon na nag-aantay tayo ng better season ng buhay natin, ano ba yung mga mahahalagang matututunan? Number 1, faith. Pakisabi ng malakas, faith. Unang-una na dapat matutunan talaga, pinakamahalaga, gusto ng Panginoon,
faith. Alam niyo, ang dami nating matututunan naman talaga sa buhay, right? At ang dami mga subject na pwedeng pag-usapan. Pero sa harapan po ng Panginoon, ano ba yung pinahahalagahan niya? Walang iba kundi pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa Kanya. Sabi ng Panginoong Jesus mismo, when He comes to earth, kapag ba siya tumingin, will He find faith? Makakakita raw ba siya ng pananampalataya? Kasi yon ang hinahanap ng Panginoon. Sa mga Israelita, nung panahong ito, sila ay tinuruan talaga ng Panginoon ng faith. Ano ang ibig sabihin yan? Kasi nga, nabasa naman natin na bago pa man yan mangyari, yung 70 years na yan, ay sila winarningan na ng Panginoon, kinausap sa pamagitan ni Prophet Isaiah, sa pamagitan ni Prophet Jeremiah, at ng kung sino-sino pang mga propeta. Pero alam ba ninyo, nung panahon na yon, ang mga Israelita ayaw makinig, ayaw maniwala. At pati nga yung ibang mga propeta, halimbawa si Jeremiah, kinulong pa nila. Bakit? Ayaw nilang maniwala sa mensahe, ayaw nilang maniwala sa mga warning ng Diyos, ayaw nilang maniwala sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kaso nga, ito na nga ang nangyari di ba? Kung ano exactly yung sinabi ng mga propetang ito, ganun mismo ang nangyari. Sabi nila, malabo yan, di po pwede yan. Kaso nga, nakita nila, totoong nangyari. So natural, pag yung hindi mo pinapaniwalaan, tapos harap-harapan nangyari sa'yo, ano ang mangyayari? Ano ang effect? Natural maniniwala. Tama? Natural matututo. At yun nga ang nangyari sa mga Israelita. Totoo pala yung sinabi. Kaya dahil doon, nagkaroon sila ng faith. At ang pananampalatayang ito ay yung pagkilala nila na ang Diyos, si Yahweh, ay siya talaga palang Panginoon. At siya pala, kung ano yung sinabi niya, ginagawa niya pala talaga. At dapat pala siya ang kinikilala. At dapat pala siya ang kanilang pinagtitiwalaan. Yun ang leksyon sa mga Israelita. At alam ba ninyo, hindi lang yon. Even before, noong sila ay lumabas ng Egypt, dadalhin naman sa lupang pangako, this time, ang kanilang learning season ay hindi naman 70 years, 40 years naman. At sa loob ng 40 years na yon, alam nyo ba kung ano itinuturo sa kanila ng Panginoon? Tinuturuan sila na magtiwala sa Kanya. Tingnan nyo ang Deuteronomy 8, verse 3. Basahin nga natin ito, sabayan nyo ako. And He humbled you, and let you hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Nung nasa disyerto kayo, sabi ni Moses, ay pinakain kayo ng Diyos, walang makukuhanan ng pagkain kasi nga nasa disyerto, pero ang Diyos ang nag-supply. Bakit? Para matutunan ninyo na sumampalataya. Na anong kanilang pananampalatayanan? Anong sabi? That man does not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Yung pala yun, sabi niya. Of course, yung verse na yan, familiar yan. Tama? Tama ba? Nasa New Testament din yan. Tama? Sino ang nagsabi niyan sa New Testament? Of course, ang Panginoong Jesus. Kailan niya sinabi? Nung siya ay tinutokso ni Satanas. Sabi nung nagpapasting si Lord, di ba? Sabi sa kanya ay, sige nga, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay tong mga batong ito. No? Anong sabi ng Panginoong Jesus? Anong sabi niya? Nasusulat. Kaya pala nasusulat kasi nga dito nga galing yon. Sa Old Testament, sabi niya, nasusulat. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa palaman at kape din. No? So, yung ba sabi? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So, anong ipinapakita nito? Na ang buhay daw pala talaga natin nakadepende sa Panginoon. Na hindi po pwedeng ang confidence mo ay nasa sarili mo o nasa mga bagay sa paligid mo, na hindi po pwede na dinedepende mo yung buhay mo sa sarili mo at sa mga bagay na mayroon ka, kasi sabi niya, ang buhay nasa kamay ng Diyos. At yun daw ang kinakailangan na pananampalataya sa buhay. Tingnan niyo mabuti ito Ano ang sabi niya? Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Anong ibig sabihin nun?
Ang application ng iba dyan, kaya dapat nagbabasa ng Bible. No? Kaya dapat pagkagising sa umaga, kumain ng pandesal. Tapos, yun ang iyong pambara, ang panulak mo, John 3:16. No? Ganun ba yun? Kasi man does not live by bread alone, but also by the word of God. Ganun ba? Well, totoo po yun, mga kapatid, that the Bible is the food of our souls. Ang salita ng Diyos, pagkain ng ating kaluluwa. Totoo naman yun, nagbabasa tayo dapat, nagde-devotion tayo dapat. Pero ang verse na to ay hindi tungkol sa pagbabasa, hindi tungkol sa pakikinig, hindi tungkol sa pagde-devotion. Ang tinutukoy niya ay ang buhay daw natin nakasalalay sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano ang dinideclare ng Diyos sa buhay natin, yun ang mangyayari sa atin. So parang ganito, sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ibig sabihin, kahit ang dami mong tinapay, kahit kain ka ng kain, pag sinabi ni Lord, mamamatay ka sa gutom, pwede ka pa rin mamatay sa gutom. Tama? Hello? No? Sa ibang area ng buhay, pwedeng sabihin na hindi lamang sa gamot gumagaling ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Right? Hindi lamang sa hanap buhay magkakapera ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi lamang sa pagpapakyut magkakajowa ang tao, no? Kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Pwede ba yan? Right, kasi nga, ang buhay natin nakadepende sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. So, ibig palang sabihin, kahit kayod ako ng kayod, kahit sikap ako ng sikap, magnegosyo ng magnegosyo, kung sasabihin ng Panginoon, hindi ka aasenso sa buhay, hindi ka aasenso. Right? Pag kahit sabihin mo, ang pogi-pogi ko kaya, no? Ang ganda-ganda ko kaya, madali sa akin lumab life. Okay, pero pag sinabi ng Panginoon, hindi, pinapahayag ko sa iyo, magiging busted ka habang buhay. No? Broken-hearted ka habang buhay. No? Kapag yun ang dineclare ng Panginoon, yun ang masusunod. Wala yan sa atin. Maliwanag, mga kapatid. In the same way, ganito rin naman yan. Kung babaliktarin din naman natin, ganito naman yan. Pag sinabing pagtitiwala sa Diyos, kahit pasabihin mo na walang pera, pero yun nga, hindi lamang sa pera nabubuhay ang tao. Ibig sabihin, kung gusto kang pagpalain ng Panginoon, kahit wala kang pera, kaya kanyang pagpalain. Right? Kahit pa sabihin, ang sakit ko, walang gamot. Walang gamot para dito. Sabi ng Bible, hindi lamang sa gamot gumagaling ang tao. Kahit pa walang gamot, pag sinabi ng Panginoon, pagagalingin kita, kaya mong gumaling. Amen? Kasi nga, nasa dinideklara ng Diyos sa buhay natin yung quality ng ating buhay. So, ibig sabihin, kaya nga tayo nagtitiwala dapat sa Panginoon. Naniniwala na siya ang may hawak ng buhay natin, siya ang kumikilos sa mga buhay natin. At ang Panginoon pala ay Diyos na makapangyarihan at siya ay mayroong mga magagandang mga bagay na ikinikilos niya at patuloy niyang ginagawa sa mga buhay natin. Kaya nga importante po pala talaga matuto tayo ng faith. Pakisabi ng malakas, faith. Kaya nga, sa ang Panginoon, ito yung una niya na gustong ituro sa mga Israelita. Nung ilabas sila sa Babylonia, inilabas sila sa Egypt. Ayun talaga, gusto ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Ganon din naman tayo, gusto ng Panginoon na isang bagay ma-develop talaga sa atin, yung ating pagtitiwala sa Kanya. Bakit? Kasi sa totoo lang, kahit anong panahon ng buhay natin, kahit new season yan o anumang mga iba-ibang mga season ng buhay natin, talagang kailangan natin lagi ng faith. Naniniwala ba kayo? Kailangan ba natin ng faith? At yung natutunan mong faith sa isang season ng buhay mo, dadalin mo yan sa iba pang season ng iyong buhay. Kung natuto ka ng faith nung single ka, ngayon may asawa ka na, yung faith na natutunan mo, dadalhin mo yon sa iyong pag-aasawa, sa iyong pagpapamilya, at makakatulong yon sa iyo. Di ba na, kung yung mga naranasan mo, nung mga nakaraang panahon ng buhay mo, sa mga susunod na panahon, kakailanganin mo na balikan yung mga karanasan na yon. Halimbawa, may mga panahon na nakita mo talagang gipit na gipit kami, pero ang Lord nag-provide. At ngayon, darating ka, maaring may season ng buhay, gano'n na naman. Tapos makikita mo, babalikan mo yung mga nakaraan at masasabi mo kung paano na nag-provide si Lord noon. Alam ko, po-provide pa rin siya ngayon. Tinulungan nga kami ng Panginoon noon. Dati akala ko wala nang kapag-asa. Akala ko talaga, yari na kami. Pero tumulong si Lord. Ibig sabihin, baon-baon mo yon sa pagharap mo sa bawat panahon ng iyong buhay.
Amen, mga kapatid. Kaya nga isang bagay na dapat talaga matutunan, faith. Pakisabi ng malakas, faith. Number 2 is faithfulness. Pakisabi ng malakas, faithfulness. Ito ang itinuturo din ng Panginoon sa kanila. Bakit? Kasi nga, ang problema ng mga Israelita, napaka-unfaithful sa Diyos. Anong ibig sabihin? 'Di ba? Sabi ng Panginoon, ako ang inyong Diyos. And yet, ito sila, kung sino-sinong sinasambang Diyos-Diyosan, sina Baal, sinong may alam doon sa Epstein files, no? Na may mga Baal-Baal, no? Totoo pala 'yon, no? Kahit sa makabagong panahon, may gumagawa pa pala ng mga ganon. Opo, may mga ganon, no? At lalo na nung unang panahon. At ito nga mga Israelita, naku, grabe sila. Ang dali nilang talikuran ang Diyos. Ang dali nilang ipagpalit ang Diyos. Sa kabila ng mga warning, sa kabila ng mga pagsasabi ni na Prophet Jeremiah, ni na Isaiah, tigilan nyo yan. At wag nyo nang gagawin ang mga masasamang gawain na dulot ng inyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na yan. Ginagawa pa rin nila ng ginagawa. And yet, ito na nga, sila, kung ano yung warning uli, ito ang mangyayari sa inyo, dadaling kayo sa ibang lupain for 70 years, hindi nila pinaniwalaan. Ngayon, nagkatotoo nga, nangyari nga. Alam nyo ba ang effect nun? Alam nyo ang effect sa mga Israelita? Nung panahon po na yon, magmula po nun, hindi na nagkaroon pa ng problema sa Diyos-Diyosan sila as a nation. Alam nyo ba yon? No, dahil, nung bago yung 70 years na yan, nako, talagang grabe sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero alam nyo, after that, wala nang trace ng idolatry sa kanila. Bakit? Natuto na po sila na maging faithful sa Diyos. Of course, may mga naging problema pa sa mga sumunod na mga panahon, pero mapapansin nyo, nung dumating si Lord, nagkatawang tao siya sa Israel, wala na pong dinatnan na problema sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Right? Ang dinatnan na lang niyang problema yung mga Pariseo. Tama? Bakit? Kasi nga, natutunan na ng mga Israelita na maging faithful. Tingnan nyo ito Nehemiah 1 verse 8 to 9. Nehemiah 1 verse 8 hanggang 9. Sabi dito, remember the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the peoples. So, yun na nga, kaya nga na-scatter sila, nangyari na ngayon, kasi nga they were unfaithful. Pero verse 9, tingnan nyo po, pakibasa ng malakas verse 9. But, pakisabi po ng malakas, but, if you return to me, and keep my commandments, and do them, though your outcasts are in the utmost parts of the heavens, from there I will gather them, and bring them to the place that I have chosen, to make my name dwell there. No? So sabi niya, yeah, we've been unfaithful, pero Lord, di ba sabi niyo, pagbabalik kami, ay ibabalik mo rin kami sa aming lupain pag kami ay nanumbalik sa iyo, at ganoon na nga ang nangyari. Kasi nga, dahil nga sa panahon na yon, natutunan nilang maging faithful na sa Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, alam ba ninyo na kung paanong ang Diyos naghahanap ng faith sa atin? Pangalawa, na karaniwang hinahanap ng Diyos, at mababasa natin to sa Bible, ang isa pa na pangunahing hinahanap ng Diyos sa atin ay faithfulness. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang faithful. Kung asawa mo, tanungin mo na rin kaya. No? Hindi, huwag ko nang tanungin, baka mag-away pa kayo. No? Alam niyo, pag sinabing faithfulness, yan ay isang bagay na talagang emphasis sa Bible. Titingnan nyo ang New Testament, mapapansin nyo dyan, no, paulit-ulit yung salitang faithful. Actually, sabi nga ng Panginoon, di ba, he who is faithful to the end will be saved. O you see, ano pa? Sabi ng Panginoon, balang araw, haharap ang mga tao sa akin. Tapos ito raw sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. O ibig sabihin, yung palang pagharap ko sa Panginoon, yun din ang issue, yung faithfulness. Babasahin nyo sa Revelation, sabi niya, andyan yung mga mananampalataya, sabi ng Panginoon, I see your faithfulness despite your sufferings. Ibig sabihin po, ang Panginoon talaga naghahanap ng faithfulness. Sa panahon po natin, no, ay isa sa mga talaga na malaking katangian na dapat makita sa atin ay faithfulness. Do you agree with me? Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Naniniwala ba kayo na
medyo nagkukulang na ng faithful sa ibabaw ng earth? Naniniwala ba kayo doon? Di ba? May mga tao na wala ng faithfulness, wala ng loyalty. No? Kahit mga estudyante, no? Wala ng commitment. 10 taon na, first year pa rin. Kasi kada taon nagpapalit ng course. Di ba yung hindi na mai-commit ang sarili sa isang bagay? Di ba yung iba dyan, magpapasok ng trabaho, tapos walang loyalty. No? Yung walang faithfulness, walang commitment. Naiintindihan ko, may mga time kailangan mo ng career move. Di ba? Pero iba naman yung lipat ka na lipat. Ibig sabihin, hindi ka na marunong mag-commit nun. Imagine, 1 month ka pa lang, nagtatype ka na ng application letter sa ibang company. Ang matindi nito, ginamit mo pa yung computer at printer nung pinapasukan mo. Di ba? Ang dami maganon. Walang loyalty. Hindi na makagawa ng tamang commitment. Makikita natin yan sa iba-ibang lugar, sa politika, sa business, sa pamilya. No? Nako, ang dami pong mga tao kulang na po sa faithfulness. Ngayon, sa Panginoon po, ang sabi po niya, be faithful. Pakisabi sa katabi, be faithful. Alam niyo, minsan, ito pa minsan problema. Minsan, mas faithful tayo sa tao kaysa faithful tayo kay Lord. Yung iba, kaya nilang maging faithful, pero sa tao. Pero pag sa Diyos, nako, hindi kayang maging faithful. No? Nako, pagdating sa paggamit ng kanilang oras, ng kanilang lakas, nako, handa silang mag-commit sa tao. Pero pag sa Panginoon, nako, ibang usapan na. Ano? Teka muna, ang hanap po ng Panginoon sa atin ay faithfulness. Right? At ang faithfulness, pakisabing ulit ng malakas, faithfulness, ang faithfulness, makikita mo yan, masusubok yan sa iba-ibang panahon ng buhay. Tama? Kailan ba madaling maging faithful? Sa panahon ng hardship o sa panahon ng prosperity? Come on. Kailan nasusubok ang faithfulness? Pag may blessing o may problems? Kailan? O, depende, no? Sabi ng iba, problem-bless, no? Totoo naman, di ba? Problem saka blessing. Totoo naman no? Pero di ba, yung iba ay pag mayroong mga problem, doon nasusubok ang kanilang faithfulness. Right? Kasi yung iba, pag nagkakaproblema, nakakaroon ng hardship, nagtatampo kay Lord. Di ba? Minsan, dahil dyan, natutokso, na dumiskarte kahit hindi maganda. No? Kasi nga, may mga problem sila na kailangan solusyonan. So, nasusubok ang kanilang faithfulness. Yung iba naman sa panahon ng blessing, alam niyo maraming nasusubok ang kanilang faithfulness pag mayroon sila, pag pinagpapala sila. Naniniwala ba kayo doon? Di ba? Kasi yung naman, parang hindi mo kailangan gaanong lumapit kay Lord. Hindi mo kailangan mag-pray at humingi gaano ng tulong ng Lord. Kasi nga, may mga blessings ka sa buhay. Di ba? Hindi mo kailangan ipag-pray, give us this day our daily bread. No, kasi ang dami naman ng ref. Kasi ang dami mong ipon. No? Yung iba nga kung mag-pray, give us this month our monthly bread. Oh, diba? Give us this year our yearly bread. Oh, sana all. No? Pero kang may pang 1 taon na talaga. No? Pero, yun nga sa mga ganong mga pagkakataon, alam niyo, we can become carefree at parang hindi tayo gaanong conscious sa ating commitment sa Panginoon at dahil po diyan tayo po pwedeng bumagsak sa unfaithfulness sa Panginoon. Right? Kapag may mga blessing, may mga bagay na nai-enjoy tayo. Kaya nga sa gitna ng blessing, mga kapatid, magandang pinag-iisipan yan Saan ko ba ginagamit yung blessing ko? Saan ko ginagamit yung lakas ko? Yung mga bagay na mayroon ako. Saan ko ba ginagamit ang mga ito? Ginagamit ko pa rin ba para sa Panginoon at pagsunod sa Kanya? Kasi po, yun ang magpapakita ng ating faithfulness. Pakisabi ulit ng malakas, faithfulness. At ang faithfulness, deserve ni Lord. Right? Hello? Matanong ko po kayo. Deserve nyo ba ang faithfulness? I mean, deserve mo ba na kung ikaw ay boss, maging faithful sa'yo, ang tao mo? Deserve mo ba yon sa tingin mo? Hello? Kung ikaw asawa, deserve mo ba maging faithful sa'yo asawa mo? O, di ba? Tama. Kasi deserve natin yon. Ngayon, kung ikaw sa sarili mo, naghahanap ka na maging faithful yung iba sa'yo, edi lalo pa kaya ang Diyos na lumikha sa'yo at may-ari ng lahat ng bagay sa buhay mo. Mas dapat po na siya ang pagbigyan natin ng ating faithfulness. Amen
Come on, pakisabi ng malakas, be faithful. So yun po yung una. Ano po? Ano ba ang graduate? Ang graduate ay may natutunan. Pakisabi ng malakas, natutunan. Pangalawa, ang graduate may tinapos. Tama ba yon? Ano? Uli. Ang graduate may tinapos. Anong ibig sabihin? O di ba meron tayong mga sinasabing, graduate na ako dyan. Sinasabi nyo ba yon? Kama sinasabi nyo ba yon? No? Halimbawa, pre, chicks, ang sexy. O ano ang sagot doon? Ano ang sagot doon? Ano ang sagot doon? Asan pre? Asan? Ganun ba? Hindi. Ang tamang sagot ay, graduate na ako dyan. Amen? Amen? Oy pre, chongki tayo. No? O ano ang tamang sagot doon? Ano ang tamang sagot? Kailan pre? Ganun ba? Hindi. Ano ang tamang sagot? Come on. Graduate na ako dyan. Amen? Amen? Classmate, cutting tayo. No? Ano ang tamang sagot? Ano ang tamang sagot? Mamaya ba? No? Ganun ba? Hindi. Ano ang tamang sagot? Graduate na ako dyan. No? Mare, anong latest? O chismosa ka, ano sagot? Sino? Ganon? Hindi. Hindi. Kundi, mare, graduate na ako dyan. Amen? Hindi. Talaga may mga bagay na tinatapos natin dapat sa mga buhay natin. Di ba? Kasi okay, part yan ng dati, pero hindi ka na kailangan manatili sa atin. Mayroong nagtanong, who is insane? An insane person is he who does the same thing and expects a different result. Sino raw ba ang baliw? Ang baliw ay yung pare-pareho ang ginagawa pero umaasa na may ibang resulta. Kung pare-pareho nga yung ginagawa natin, wala tayong tinatapos sa buhay natin, teka muna, paano namang magkakaroon ng new season yung buhay po natin? Kaya nga, kinakailangan mayroong tapusin. Pakitignan nyo yung katabi, pakisabihan, tapusin na kita. Hindi, tapusin mo na. No? Tapusin mo na yan. Right? Ano yung mga tinatapos? Number 1, tinatapos ang fees. O, di ba? Pag gumraduate ka, wala ng tuition fee. Tama? Ano pa ba? Wala ng miscellaneous fees. Ano ibig sabihin ng fees? Yung nga, mga bayarin, siyempre. Pero what do I mean by that? Well, alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, mayroong kabayaran ang kasalanan. Ibig sabihin, mayroong consequence ang kasalanan. Imagine, nakita mo na may ginawa kang masama, tapos nagkaroon ng consequence, tapos ayaw mo pa rin tapusin. Gusto mong ganun pa rin. Ay, teka muna. Di ba? Parang dapat makita mo na ayaw ko na nito at dapat mawala na yung consequence na to sa buhay ko. Kasi ka po, no, tingnan nyo pong mabuti ha, ang mga Israelita, noon pong panahon po na ito, nung nakita na nila, ganun pala yung consequence ng pagtalikod sa Diyos. Ganun pala ang consequence ng paglayo sa Panginoon. Kaya nga, babasahin po ninyo yung mga sumunod na yung verses po natin, balikan po natin yung verse 13. Sabi niya, verse 13 po, alam namin, o aming Diyos, na ang parusang iginawad nyo sa amin ay kulang pa sa dapat naming tanggapin. Sa halip, hintulutan pa ninyo kaming mabuhay. Anong ibig sabihin nito? May consequence ang kasalanan. Pero si Lord naman, kung magbigay ng consequence, ng kabayaran, ay hindi naman talaga lahat pinananagot niya tayo. Tama? Ang bait pa rin ni Lord, right? Sa kabila ng sobrang kasalanan namin, sabi ni Ezra, ay ganito lang. Kung tutusin, pwedeng malipol na kami, mawala na talaga kami ng lubusan. Pero, yun lang ang ipinarusa mo sa amin. Tapos verse 14, sabi niya, muli ba naming susuwayin ang inyong mga utos? Yun sabi niya, muli ba naming susuwayin ang inyong mga utos? Na ginawa na namin yan dati, pinagdusaan na namin, pinagbayaran na namin. Tapos ito na naman kami, gagawin na naman ba namin? Kasi nga nung panahon na yan, yung mga kasama niyang Israelita, ginagawa na naman yung kasalanan ng nakaraan. No, so sabi niya, gagawin na naman ba namin uli yung kagaya ng dati?
Kaya nga ang sinasabi ni Ezra dito, dapat graduate na kami doon. Dapat wala na yon. Upang na sa ganon, yung mga pinagbayaran namin ay hindi na maulit na pagbayaran pa namin uli. At yun nga po, mga kapatid, di ba? Na kung mayroon palang fees, mayroon palang consequence ang kasalanan, hey, mukhang dapat na tigilan ang kasalanan para wala na itong kabayaran. Right? Tingnan nyo nabalitaan nyo ba yung sunog kamakailan, yung malaking sunog? Na ang nanunog daw ay isang ex-convict, kalalabas lang ng kulungan, tapos dahil sa galit sa asawa, sinunog yung bahay at nasunog yung iba pang mga katabing bahay doon sa barangay. You see, pambira, nagbayad na nga ng kasalanan, nakulong na nga. Ito na naman, paglabas, gumawa na naman ng kasalanan, o di magbabayad na naman siya uli. Di ba, ang kulit? Minsan ganun yung mga tao. Diba? Minsan, ayaw nating matuto. O pambihira, nagnegosyo ka, hinaluan mo ng kalukuhan, tapos bumagsak. O ngayon, binigyan ka ng pagkakataon, nakabangon ka, nagnenegosyo ka uli. O ano? Hahaluan na naman ng kalukuhan. O di walang natutunan. Right? Uy, pambira, lumab life ka, nagjowa ka, tapos unbeliever, tapos nagka-problema, iniwan ang iyong puso na nagdurugo. O ngayon, ayun na naman, nag-heal ka na, magkaroon ka na namang bagong love life, kaya lang unbeliever na naman. Hindi ka na natuto. Yung minsan, paulit-ulit po tayo. Di ba? Yun bang, pambira ka, dahil sa hindi mo pagpasok at hindi mo paggawa ng iyong mga project, pagkating-kating mo, hindi ka nakagraduate. O ngayon, binigyan ka ng pagkakataon, nag-aaral ka uli. O ngayon, nag-aaral ka uli, balik na naman sa kating. O hindi na naman natuto. Right? Pambira, nag-live-in ka, tapos nagkaluko-luko yung inyong relationship. Ayun, binigyan ka na naman ng bago na makakasama sa buhay. Tapos live-in uli. No? Ano kaya kung ayusin mo yan? Lumapit kayo rito, ikakasal ko na kayo ngayon. No? Bakit? Kasi nga po, tika mo na, dapat may natututunan. Right? Kundi, baka mamaya may mga blessing na nga, tapos mawala pa as a consequence ng mga kasalanan natin sa harapan ng Panginoon. Maliwanag po ba, mga kapatid? No, kailangan pala na natututo tayo, no? At makita na, may consequence na to dati. Ayoko na maulit yun. Tingnan nyo pa po sa ganitong paraan. Yung iba po sa atin, nakita na natin kasalanan ng ating mga magulang. Dahil sa pagluluko ng tatay ko. Kaya naging ganito yung buhay namin. O alam mo na pala tapos ikaw magluluko ka rin? Dahil sa pagbibisyo ng mga magulang ko. No? Kaya naging ganito yung buhay namin, naging mahirap kami. O alam mo na pala bakit ngayon yan din ang ginagawa mo? Mukhang papunta ka na rin doon. Teka muna, so binabalik mo yung kwento nila, binabalik mo yung kabayaran na yon. Right? Ganito yung nakita ko sa lahi namin. No? Yung lolo ko, adik. Yung tatay ko, adik. Ako, adik na rin. No? So paano yan? Ganon na lang, itutuloy-tuloy mo lang, may consequence na nga, nakita mo na nga yung mga consequence, nakita mo na yung mga pinagbayaran nila. Ang lola ko, maaga nabuntis, 17 nabuntis. No? 17 pala. No? Nanay ko, 17. Ako rin, 17. Papabuntis ako? No? Come on. Nakita ko na nga yung fees na binayaran nila. Teka, dapat sa buhay ko, mayroong mabago. Amen? Mga kapatid, kailangan tapusin ang pagbabayad ng fees, ng ating mga consequences ng ating pagsuway. Maliwanag po ba? No? Tingnan nyo po, mabuti itong verses na ito kasi ito yung, kaya natin binabasa kanina, yung tungkol kay Ezra, na talagang ang bigat-bigat sa loob niya, yun pong sitwasyon po na yun. Bakit? Kasi ito na nga yung paulit-ulit nilang nasusuway. Tapos ito binabalikan na naman nila. Deuteronomy, tingnan nyo po, Deuteronomy, panahon pa to ni Moses, ibig sabihin sobrang tagal na nito. Tapos po, sabi dito, 7 verse 3 to 4, huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan.
Kapag naggaganon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin agad. Anong ibig sabihin nito? Nung panahon pa lang ni Moses, binilinan na mga Israelita, papasok na kayo sa lupang pangako. Ngayon, dyan sa lupang pangako na yan, dami yung mga kapitbahay na mga iba-ibang mga lahi, may iba-ibang mga bansa. Ngayon, sabi, huwag kayong mag-aasawa sa kanila. Bakit? Kasi dadalhin nila kayo sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Ano ang karumal-dumal po doon? No, maliban nga po sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman totoo, alam po ninyo, yung practice ng relihiyon ng mga taong ito nung unang panahon, ito po yung uso pa, yung human sacrifice. Yung maghahandog ng tao, yung sarili nilang anak, ilalagay nila sa altar, tapos ihahandog nila sa kanilang Diyos-Diyosan. Yun po, karumal-dumal. Isa lang po yun. At marami pa. Ngayon, sabi ng Panginoon, hindi kayo ganon, hindi ko kayo tinawag na ganon, tinawag ko kayo para gumawa ng tama, mabuti, sa harapan ng Diyos at para sa inyong kapwa. No, kasi pinagbilinan niya yon sa kanila. Ang problema, yung mga Israelita pagdating sa lupang pangako, ayun, ganon exactly yung kanilang ginawa. At naghahandog na rin sila ng kanilang anak sa Diyos-Diyosan at kung ano-ano pang mga kasamaan yung kanilang mga ginagawa. Tingnan nyo po actually hindi lang yan sa mga ordinaryong mamamayan. Tingnan nyo, pagkalipas pa ng mahabang panahon, after ni Moses, itong si Solomon, tingnan nyo 1 Kings 11:3 hanggang 4. 1 Kings 11, verse 3 hanggang 4. Si Solomon daw, ito po, no, super lover boy. No? He had 700 wives of royal birth, mga prinsesa, no? And 300 flings. No? And his wives led him astray. No? Oh, by the way, mga kapatid, pag nakakabasa tayo ng mga ganyang verse, ang tawag dyan, description, hindi yan prescription. Baka sabihin nyo, nasa Bible pwede mag-asawa ng 1,000. Diba? Ako, nakakaisa pa lang ako, kulang pa ako ng 999. Honest lang po ang Bible. Hindi ibig sabihin na nakasulat, gagayahin natin. Amen? Ito nga, no? Si Solomon, sa kabila sa batas pa lang ni Moses, na ibinigay ng Panginoon kay Moses, huwag kayong mag-aasawa ng ganyan. Ang kulit nga niya. No? Tingnan niyo po, si Solomon po napasama na napasama. Anong unang sign napasama siya? Tingnan niyo po, naging chain smoker na siya. Di ba? Dati hindi naman siya yumuyusi. Ayun, meron na siyang ashtray. No? Verse 4, tingnan niyo, verse 4. Bago kayo maniwala doon. Verse 4 na. Sabi po, as Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. And his heart was not fully devoted to the Lord. At ginawa na rin niya kung ano yung masamang ginagawa ng mga lahi at sa mga relihiyon ng kanyang mga naging asawa. You see, paulit-ulit na problema. O tapos ito na nga po. Dahil dyan, ang mga Israelita, pinadala ng Panginoon sa Babylonia for 70 years. Iraq nga po yan. After 70 years sa pangunguna ni Ezra, ibinalik na po sila. No? Ibinalik na sila sa kanilang bayan. Ang problema, pagbalik sa kanilang bayan, yun nga po yung binabasa natin, no? Na sabi niya, Lord, pinarusahan mo na kami. Uulitin ba namin pa yung mga pinagdusahan na namin? Babalikan pa ba namin iyon? Kasi nga, yung mga kababayan niya na mga bumalik, ayon, nakakita ng magandang kapitbahay, nakakita ng mga kapitbansa, no? Tapos yun po yung kanilang mga pinakasalan. Kaya nga po, yun ang ipinapanalangin nitong si Ezra doon sa verse 14. Uulitin ba namin? Tapos makikipag-asawa kami sa mga taong ito, nakasuklam-suklam ang mga gawain? Sabi po niyang ganon. No? Kaya nga po, itong si Ezra, nung panahon na to, sabi niya, ayoko nang balikan pa, ayaw na naming balikan pa yung bunga ng aming mga kasalanan. Pero mabuti na lang, hindi lang si Ezra. Tingnan niyo po chapter 9 yung binabasa natin, chapter 10 kay Ezra. Chapter 10 verse 1 to 3. Tingnan niyo po ang kasunod na pangyayari. Sabi dito, habang si Ezra ay nakadapang nananalangin sa harap ng templo at tumatangis na ipinapahayag ang mga kasalanan ng bayan, pumalibot sa kanya ang napakaraming tao na buong kapaitan ding tumatangis. No? Yun na-realize din nung kanyang mga kababayan. No? At sila man po ay umiyak
dinibdib nilang masyado yung kanilang kasalanan. Alam nyo, importante po yan mga kapatid. Minsan kahit alam na po natin na may mali, may masama, parang chill na chill pa tayo. Parang okay lang tayo. Pero alam nyo pala, isang bagay na matutunan natin, kung gusto natin pa ng blessing ng Panginoon, ng new season sa buhay natin, gusto natin na mas maranasan pa si Lord sa buhay natin, yun daw matutunan nating dibdibin ang kasalanan. Seryosohin ang kasalanan. At ituring ito na mabigat na bagay. We do not take sin lightly. Ito ay mabigat na bagay. Ganun nga po ang naging attitude nila rito. Ganun ang naging pagdadala nila sa kanilang sitwasyon. Tumangis sila, sabi po. Tapos verse 2, pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sicanayas na anak ni Jehiel mula sa angkan ni Ilam, nagtaksil kami sa aming Diyos dahil nag-asawa kami ng mga babaeng dayuhan. Gayon may pag-asa pa rin ang Israel sa kabila ng lahat ng ito. Tingnan yung katabi nyo, pakisabihan, may kapag-asa pa. Kaya't sumusumpa kami ngayon sa ating Diyos na palalayasin at ihiwalayan namin ang mga babaeng ito, pati na ang mga anak nila. Gagawin namin ang payong mo at iba pang mga pinuno na may paggalang sa utos ang ating Diyos. Tutuparin namin ang anumang itinakda ng kautusan. So sabihin lang, ayusin na namin. Gagawin namin kung ano ang dapat na gawin. Nung binabasa ko po ito, siyempre mabigat, right? Kung ilalagay mo yung sitwasyon mo doon, mabigat po yung sitwasyon na yun. At hindi madali talagang aksyonan. Right? Pero kung ikukumpara, doon po sa 70 years na pinagdaanan nila, kung ikukumpara po doon sa mga ginawa na nangyari pa panahon ni Solomon, nangyari pa panahon ni Moses, kung ikukumpara mo lahat doon, mas mabigat pala talaga. No? Mas mabigat ang kabayaran pag ipinagpatuloy pa nila yung ganong klase po ng kasalanan. Kaya totoo, mabigat, totoo, mahirap sa kanilang kalooban, pero ito po ay pang-personal nila, pero pagkalagayan po ng nakararami ang kanilang iisipin din, ay kung tutuusin, mas mabigat pa rin yung kalagayan na nakararami. Kung ikukumpara din sa consequence ito sa kanilang personal na buhay, mas mabigat pa rin ang consequence sa kanilang personal na buhay. Kaya nga po, mas pinili nila. Sabi nila, sige, gagawin na namin ang dapat namin gawin. Alam po ninyo, may mga bagay, minsan sabi ng Panginoon, anak, ayusin mo yan. Anak, tigilan mo yan. Anak, pagkatiwala mo na yan sa akin. Alam po ninyo, sa mga pagkakataon, po pwedeng mabigat, no? Pero hindi po tayo talo pag ginawa natin ang kalooban ng Diyos. Kasi kasama po natin ang Panginoon. Sa totoo lang, mas malaki po ang nawawala sa atin habang pinipili natin yun pong hindi pagsunod sa Diyos. Kasi nga po, mayroong fees iyan. Mayroon pong consequences. At kung ayaw nating patuloy na pinagbabayaran yung mga fees na iyan, no, mas mabuti po na baguhin daw po natin at tapusin yung mga dapat na itigil sa buhay po natin. Amen ba, mga kapatid? Come on, no? Number 2 po, na dapat po natapusin sa buhay ay foolishness. Pakisabi ng malakas, foolishness. Tingnan niyo po ito, last verse na po natin ito. Jeremiah 4:22. For my people are foolish. They know me not. They are stupid children. No? Kailan dito sinabi ng Panginoon? Again, si Jeremiah po ito. So ito yung panahon na ang mga Israelita ay sinasabihan na nga, mapupunta na kayo sa for 70 years, mapupunta na kayo sa Babylonia. At ano ang tawag sa kanila? Foolish. No? Pag sinabi pong foolish, alam niyo po, wala po yan sa IQ sa totoo lang. Ha? Naniniwala ba kayo, ang taong kahit gaano kataas ang IQ, makapagsalita at makagawa pa rin ng mga foolish things? Right? Kaya nga sabi nila, hindi lang IQ dapat importante yung EQ. Ano yung EQ? Di ba? Emotional quotient. Oo, totoo rin naman yun. No? Kasi sa totoo lang po, no, kaya tayo nagiging foolish maraming pagkakataon dahil hinahayaan natin yung damdamin natin na mag-drive ng buhay natin. Right? Kaya nga, from time to time, sinasabi ko, sa buhay, ang puso ang gasolina, ang isip ang manibela. Right? Hindi po pwedeng nadatangay ka lang ng damdamin mo. Ang mahal pa naman ng gasolina ngayon. Diba? So, dapat pala,
Dapat ay gamitan ko ito ng wisdom from the Lord. Pakisabi po ng malakas, wisdom. No? So hindi po pwedeng puro damdamin. Right? Kaya nga, sinasabi ko nga po, from time to time, no, na pambihira. No? Nung elementary, valedictorian. Nung high school, valedictorian. Nung college, cesarean. No? Umpisa ng SEM entrance test. Pagkatapos ng SEM pregnancy test. No? Ay bakit? Palibhasa, nung nag-aral ang talino, nung nagmahal na bobo. Di ba? O yung mga ganun kasi. No? So yun po ang problema. Ayun na nga po yung nangyari dito sa mga Israelita, nagpapadala lang sa kanilang mga damdamin. No? So, hindi po pwede talaga. No? Ngayon, importante po yung EQ, pero alam po ba ninyo, higit na mahalaga, yung SQ. Ano yung SQ? Spiritual quotient. No? Spiritual quotient. Bandang huli po, ano ang pinakamahalaga? Yung wisdom that comes from the Lord. Yung buhay na pinipili natin na sumunod sa Panginoon. Yun po pala yun. Ano po? Sila, kasi pinili nila yung buhay na hindi sumusunod sa Diyos. Kaya nagkaluko-luko. Kaya nga, yung foolishness na yan, bandang huli, tinapos din naman nila sa kanilang buhay. Ngayon po, ganun din naman. Ang wisdom na galing sa Diyos, yun po dapat ang choice po natin. Ganito po kasi yan eh. No? Ano ba ang pagkakaiba daw ng knowledge sa kanang wisdom? Ang knowledge ay, of course, yun yung informations. Yun yung facts na mayroon po tayo. Di ba? Na nalalaman po natin. Yun po yung knowledge. Pero, ano naman po yung wisdom? Ito po yung applied information. Applied knowledge. So, ibig sabihin, pwedeng alam ko. Pero, hindi ko naman ginagawa. Pwedeng nagbabasa ako ng Bible, nakikinig ako ng message, hindi ko naman ginagawa. Ang ibig sabihin nun, foolishness pa rin. Ang wisdom daw po kasi ay nalalaman ang sabi ng Panginoon at ipinapamuhay natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At dahil daw po doon, sabi po ay magkakaroon tayo ng totoong wisdom na galing sa Panginoon. Ituloy lang natin itong verse na to. Ano ang sabi niya? They are wise in doing evil. But, how to do good, they know not. Sabi ng Panginoon, foolish tong bayan kong ito. Pagdating sa paggawa ng kalukuhan, ang talino, madiskarte. No? Pagdating sa paggawa ng mabuti, wala silang alam. No? Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. No? Yun nga po, kaya nga po, isa sa mga bagay na tinuro talaga sa kanila ng Panginoon ay yun pong kung paanong mabuhay sa paggawa ng mabuti. And to God, that is wisdom. Pakisabi po ng malakas, wisdom. Bakit? Kasi po natutunan nila na makinig sa tama. Pakisabi ng malakas, makinig sa tama. Ang foolishness ng mga Israelita noong unang panahon ay nakikinig sa maling mga boses. Dahil habang si Jeremiah nagsasabi, magbago na tayo, magsisi tayo sa ating kasalanan. Kundi ipapadala tayo doon sa Babylonia. Mayroon pong ibang mga boses, may ibang mga propeta daw, nagsasabi, hindi totoo yan, mahal tayo ni Lord. Tutuloy hindi tayo parurusahan sa ating kasalanan. No? Tayo ay kanyang ipagtatanggol sa mga mananakop na iyan. No? Mga false prophets. No? At yun ang pinaniwalaan nila, kaya nga pati si Jeremiah pinakulong pa nila. No? Pero bandang huli, napatunayan na si Jeremiah ang tama. Kaya nga importante raw po pala, no, if we want to have God's wisdom, pinakikinggan lagi ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen. Ang dami niyong mababasa diyan, ang dami niyong mapapanood, ang dami niyong mapapakinggan, mga kung ano-anong mga memes, kung ano-anong mga reels, kung ano-anong mga para mga masarap pakinggan, mga quotables. No? Pero ang laging tanong ay, yun ba ay ayon sa salita ng Panginoon? Amen, mga kapatid? Tumayo na po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat. Pakitingnan yung katabi, pakisabihan, happy graduation. Maliban sa salitang graduation, ano pa ang ginagamit na word? Ano pang term ang ginagamit sa panahon ng graduation? Yun nilalagay sa stage sa ganyan. Pag ano, normally. Ano nakalagay? O, ano pa?
Ano raw? Commencement exercises. Di ba? Tama? Bakit? Ano ba ang ibig sabihin ng salitang commence? Dalawang ibig sabihin yan. Una, pag sinabing commence is to take a degree, to take up a degree. Ngayon, degree holder ka na. Ang ibig sabihin nun, commence. Pero pangalawa, na ibig sabihin ng commence is to enter into something. Yung mayroong kang pinapasok, mayroong kang inuumpisahan, mayroong bago na mangyayari. No? Kaya nga, commencement. At ganoon nga po mga kapatid. Kaya maganda, ginagamit talaga rin yung salitang commencement kasi pag mayroong tinapos sa buhay natin, pag mayroon tayong natutunan, magdadala yan talaga sa atin sa bagong panahon ng ating buhay. Right? And I pray na kino-commence tayo ng Panginoon. Naniniwala ba kayo, kino-commence tayo ng Panginoon talaga para sa new season? Naniniwala ba kayo doon? Na may ginagawang bago si Lord sa buhay natin. At papasok tayo doon. Amen ba? Importante lang pala, may natutunan. Importante, may tinatapos. Para na sa ganon, may bagong uumpisahan. At may mga bago pa na gagawin ang Diyos sa buhay natin. Yumuko po tayong lahat at pumikit, manalangin po tayo. At lapit nga po tayo sa Panginoon, pagpray natin yung salita na narinig natin. Lord, give me faith. Lord, help me be faithful. Sige po, gawin yung panalangin yan, panalangin ng inyong puso. Lord, gusto ko po talaga na maging faithful sa inyo. Lord, tulungan mo ako na mabuhay ng may faith sa iyo. Hilingin po natin sa Panginoon. And the Lord is listening. Nakikinig po siya sa atin. At the same time, ipag-pray po natin, Lord, tulungan mo ako matapos na mga consequences sa buhay ko. Sa pamagitan ng pagtatapos ko ng kamalian, ng kasalanan na nagdadala nito sa buhay ko. Lord, rid me of foolishness. Rid us, Lord, of foolishness. Tulungan mo kami, Panginoon. Kung ito po ang inyong panalangin, itas nga lamang po natin ang ating kamay. Opo, Panginoon, nakikita mo ang aming mga puso. Nakikita mo ang aming mga kamay. Help us, Lord. Yung mga salitang ito, tanim nyo sa puso namin. Sa buhay namin, Panginoon, magkatotoo ang mga ito. Help us, Lord. Na talaga nga po na matuto ng faith, matuto talaga ng faithfulness. At the same time, Panginoon, matapos po, Lord, yung mga consequences at yung foolishness sa buhay po namin, Panginoong Diyos. Maraming pong salamat. Basbasan niyo po kami ngayon, Panginoon. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo. At maranasan niyo ang kanyang pagsama at biyaya ngayon at sa lahat ng panahon ng inyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.